Patuloy naman ang pagkwestiyon ng House Prosecution Panel sa discrepancy sa paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Bukod sa paggamit ng pondo ng taong bayan, kinwestiyon din kung paano nababayaran ng Vice Presidente ang mga biyahe sa labas ng bansa. Si Sofia Potenciano sa buong detalye. Renan Piatos, Nova Santos, Miko Harina, Andy Lim, Alejandro Piquit. Ilan lang ito sa 10 mga bagong pangalan na lumitaw sa iprinisintang acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para sa liquidation ng confidential funds. Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi may pagkakaila ng bise ang kanyang pananagutan sa naging paggamit at liquidation ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education. Ayon kay Private Prosecutor at House Legal Spokesperson Attorney J. Tolosa Jr., mismo ang ikalawang Pangulo ang pumirma sa disbursement vouchers, liquidation reports at certifications na isinumite sa Commission on Audit. Kaya naman, bumuelta si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong at sinabing nabudol umano ang taong bayan sa paggamit ng pondong nakalaan para sa national security at peace and order ng bansa. Paglilinaw ni House Prosecutor Joel Chua, bagamat pinapayagan ng mga alias o pseudonym sa confidential funds para protektahan ang mga informant, kailangan pa rin ilagay ang true identity sa isang sealed envelope para ma-verify ng COA. Samantala, bukod sa confidential funds, kinwestiyon din ni House Prosecutor Terry Ridon ang walang patid na pagbiyahe sa labas ng bansa ng Vice Presidente. Ayon sa kongresista, kung susumahin ang mga araw na pagliban ng Vice sa bansa, nasa higit 70 araw itong wala mula 2025 hanggang 2026. Tinatayang nasa 5 hanggang 8 milyong piso rin ang ginastos ng bise sa kanyang mga biyahe abroad. Iginiit ni Prosecutor Redon na dahil zero cash on hand ang nakadeklara sa kanyang salin at lugi ang kanyang mga negosyo kung dito man ito nanggaling, mahalagang ipaliwanag ng bise kung saan nanggaling ang pondo o kung ito ba ay mula sa mga benefactor na maaaring maging isang prima facie graft case. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.